And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to the your favorite noontime show. The Kirby Show? Yeah, The Kirby Show. Hindi. Bukas pa yun. Bukas na yun. Yeah. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to the favorite noontime show, The Baptist Lunch. Yep. At muli naman tayo nagbabalik on our topic, Cultivate and Motivate. Topic for our young people and topic for the whole church itself. Magandang tanghali, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali, Sir Maki. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali, Sir Jow, at sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay po ngayon sa ating pong programa, Team Focus and Team Preparation. A blessed afternoon po sa inyo lahat. Keep tuning in and let's cultivate ourselves and motivate our family once again. Yeah. Ay, nalaglag. Yeah, buti na lang Samsung to. Anyways, again, ay para sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, para sa bawat isa na ating pong pinag-uusapan po dito, ay walang iba kundi ang topic ng cultivate and motivate. Alam niyo po, napaka-importante nito, lalo-lalo sa buhay ng maraming mga young people. Again, you always have to make it sure. Alam niyo, this is a serious matter. Kung hindi ninyo siseryosohin ang cultivation ninyo, lagi ninyo naririnig ito. Cultivation is a very important. Kung hindi nyo siseryosohin ang cultivation, yan, para kayo nasa impyerno. Nakita nyo naman yung ating background kanina. Hindi. Pero totoo yan. Alam nyo, Sir Maki, ito yan eh. Alam na, Sir Maki, kapag hindi nakikita ng maraming mga young people, na pag hindi nila sineryoso ang cultivation, time will come na talagang hindi na sila lalago. Tama. May buhay tayong patuto ngayon eh. Ay, oo, sir. Totoo. Binigyan talaga tayo ng Diyos na magandang illustration ngayon. Oo. Ano talaga eh? Eksakto eh. Eksakto. Hanggang mamaya pa yan, staying alive. Hanggang mamaya pa yan. Actually, hanggang parang buhay ni David na yan. Yeah. Totoo yan. Ang problema nito, mararamdaman niya ng violence shall cover the mouth of the wicked. Yeah, pero hindi. Totoo yan. Alam nyo, pagdating kasi sa tinatawag nating cultivation, hindi ito, kumbaga sa mga agriculturist natin, hindi nila siniseryoso nila yung pag-cultivate ng lupa. It's because napakahalaga ng bunga. Yes. Sir Maki, kasi, ang punto kasi natin dito yung bunga. Yan ang dapat na ilagay. Now, Team Focus and Team Preparation, shout out sa inyo pong lahat. Now, pag pinag-usapan kasi natin yung bunga, yung fruit ng iyong cultivation, yun yung something that you have to look forward to eh. Na hindi mo kailangan yun, sabi ko nga hindi mo kailangan maging passive doon. Kasi kapag hindi mo tinignan ng maayos, hindi mo tinanggap, sineryoso yung cultivation, hindi mo gusto yung bunga. Diba? We have a very good principle doon sa pinag-uusapan. May kita natin sa Bible, Sir Maki. If you're going to open your Bibles with us, and kung maaalala nyo ba po ito, the principle of what? Sowing and reaping. Yan ang pinakamagandang makita po natin, mga kapatid, because yung tinutukoy po ng Biblia na pagdating sa sowing and reaping is maliwanag na sinasabi po ng Biblia dyan is yung pagdating sa sowing, mga kapatid, kung what you sow is what you reap. That's very biblical, Sir Maki, di ba? Kasi sabi ko nga, most of the time, hindi ito nasiseryoso ng maraming mga young people, hindi lang mga young people, even sa pag pinag-usapan na natin, Sir Maki, yung pag pinag-usapan na natin dito yung sa adults, damay na rin ito lahat, di ba? And fruit, as far as fruit is concerned, you have to aim for the good fruit. Yeah. And if you want to have a good fruit, you have to make it sure that you take your cultivation seriously. Kasi anuman, sabi ko nga going back to our verses sa book of Matthew na binasa natin last time about the sower, sabi ko nga doon yung mga grounds di ba? Kung hindi natin siseryosohin kung hindi natin siseryosohin yung part ng pag-cultivate ng iyong land, you see, kung hindi mo isiseryosohin yan, I'm telling you, yung magiging outcome niyan, yun ang di mo magugustuhan. In fact, mamumuhay ka na dun At nakakalungkot nito, Sir Maki, may mga kabataan ngayon na namumuhay na lang sila satisfied with that kind of fruit. You see, kumbaga sa corrupted yung fruit. Yun ang nakakalungkot kapag meron kang incorruptible seed, tapos corruptible yung bunga mo. Yung pag sinabi natin corruptible yung bunga, Sir Maki, ang pinu-point out ko dito is yung point na
tinaniman ka ngayon, salita ng Diyos, good ka for 1 week, ang ganda ng bunga. Ang bilis na expiration ng bunga. Di ba? Kumbaga, ang bilis uurin yun. Nakita ko si mga butas-butas, naalala ko yung uud eh. Yung mga pumapasok yung... Yes, o di ba? Ang bilis uurin ng bunga mo. Bakit? Bakit ganun? Ibig sabihin, there's something wrong. Na, ilagay na natin sa spiritual. Pagdating sa buhay bilang isang Kristiyanong kabataan, no? Team focus, team preparation, listen to this. Ngayon, namumuhay ka sa isang corruptible na bunga. You see, you thought you're enjoying in a fruit na kung saan actually ngayon, wala ka pa eh. Wala pa yun, Sir Maki. Hindi pa naman talaga nagbubunga pa yun eh. Di ba? At nasa pangkasalukuyan ka pa lang you're sowing the seed. And pangkasalukuyan ka nagkukultivate eh. Kaso sa kadahilanan nga, Sir Maki, na hindi mo siniseryoso ang cultivation, ano ngayon na nangyayari? Ang nangyayari is this. The problem is, nagkakaroon ka ng problema ngayon sa bunga. Minsan, unwanted para sa'yo yung fruit. Pero, nagre-reklamo ka na, o sabihin na natin, di-discourage ka. Yan sa point na lang eh. Safe, ano yan eh, safe na, kumbaga, yan ang ginagamit ng safe word ngayon. Nadi-discourage ako sa nangyayari sa sarili ko ngayon. The question is, bago ka magsalita ng ganyan, ang tingnan mo, wag yung presente mong nangyayari. Anong nangyayari sa cultivation mo? You see, kaya ka nagkakaroon ng ganyang bunga ngayon, nagsasuffer ng ganyang klaseng bunga, it's because there's a problem with your cultivation before. Kaya nga sabi ko, para sa inyo, team preparation, wag nyo sayangin. Because if you're going to accept it or not, there has been times in your life na marami na kayong nasayang na panahon sa cultivation. Yeah. Marami kayo nasayang sa panahon. Kaya kami sasabi ko nga, out of the calendar na, di ba? Magiging out of the calendar na yung chronological age mo. And yet, para magtataka ka pa sa Diyos, bakit kaya, Panginoon, di mo ba ako pinahintulutan mag-asawa? Now, here's the point, team preparation, listen carefully. Because from those times na ikaw dapat ay nagkukultivate para mailagay ka sa tamang chronological age sa mag-aasawa mo, winaste mo. Na? Kumbaga, winaldas mo yun. Yan. Kaya ngayon, ano nangyari ngayon? Imbes na pumunta ka sa target age mo na makapag-asawa ka, hindi tuloy nangyari, Sir Maki. Bakit? Na-adjust ka eh. Bakit? Yung cultivation time mo, dinelay mo. That's the point. If you delay your cultivation time, you will do not expect na magbubunga ka agad-agaran. No, salita ng Diyos sa pinag-uusapan dito. Isa lang ang masasabi ko dyan, team preparation. Binibigyan ka pa ng panahon. Yung mga nasayang mong panahon na dapat kinukultivate mo sarili mo, ibinabalik pa sa iyo ng Diyos yun. You see? Ibinabalik pa sa iyo ng Diyos yun para makultivate ka properly. Kasi yung papasukin mong buhay, kailangan cultivated ka eh. You see, ibang level na ng cultivation ang gagawin mo pag may asawa ka na eh. You see? Kaya nga, bago ka pumasok dyan, ang gagawin sa iyo ngayon is, kinukultivate ka palalo. You see? Kaya wag mong madaliin yung oras ng Diyos sa'yo. Kasi baka maging madali yung oras ng buhay mo. Seryosong bagay yan. Sabi ko nga eh, anumang minamadali, hindi nagkakaroon ng maayos sa paumunga. You see? So, that's the point. Kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason na, kaya dapat sinasabi ito sa inyo, it's because of the reason to tell you na hindi biro ang cultivation. Sir Maki, alam mo, Sir Joe, isa sa mga pinakamagandang tandaan ng mga young people when it comes to cultivation, kasi the main thing dito sa ating pinag-uusapan is yung word na cultivate yourself, eh, di ba? Bago ako mapunta dito, kasi naalala ko yung sinabi sa atin ng ating mahal na pastor regarding this topic. Mahirap kapag ang pag-motivate mo motivate mo sa ibang tao ay pilit, di ba? At isa sa mga pinakamaganda na dapat po makita po natin dito, and as far as cultivation is concerned, young people, no, ang isa sa pinakamagandang matandaan dito, dapat maging mindful ka as you cultivate. Kasi doon sa ginagamit nating topic, which is all about the parable of a good sower, di ba? Yung parable of a sower na yun, talagang tinitingnan, kung makikita nyo doon, you are always looking for a good ground. Kasi maaring, sabi nga ni Sir Joe, the last time na nag-usap tayo patungkol dito, maaring, ang tingin mo dyan, good ground, pero nacho-choke pala yan sa ilalim. Kaya nga sabi ko sa inyo, as far as cultivating yourself is concerned, young people, you've got to be mindful about it. Kasi kapag hindi ka naging mindful about it, maybe
Hindi mo makikita yung mga bagay na kung saan yung pala yung magchuchok para magkaroon ka, para ikaw ay mag-bear ng much fruit. Yeah, that's right. Kasi that's the goal of this topic eh. In order for you to motivate the family, to motivate your family. Okay, halimbawa, bigyan natin ng perfect illustration. Ikaw ang dinala ng Panginoon simbahan. Hindi kasama ang parents mo. Yes. Now, how will you be able to motivate the family? Cultivate yourself first. Now, as you cultivate yourself first, you've got to be mindful sa mga ground na pupuntahan mo. Okay? Ano yung ground na kung saan mo ilalagay ang sarili mo? Alright? Now, kaya ako sinasabing you've got to be mindful about it because there's some grounds na pwedeng maaring ma-attract ka lang. Ito mo ang maganda ang ang ground dito kasi malalago ang damo. Pero ang hindi mo alam, minsan pala ang damo hindi nakakabuti yan sa itatanim mo. Di ba? Minsan kaya nga, di ba, Sir John, di ba, pag nagtatanim, pag tinitingnan ulit yung tinanim mo, ang unang tinatanggal dyan yung mga damo. Yeah, yung mga nakaka-choke. Nakakaagaw. Nutrients. Nakakaagaw noong, halimbawa, nagdilig ka ng tubig. Pag nagdilig ka ng, siyempre, wala ba yung didilig, no? Meron. Dilig ka ng lupa. Di ba? Kapag nagdilig ka, maaring yung mga nandoon sa iba, maaring yun ang kukuha nung dapat mong makuha. Yeah. Di ba? So, kaya anong gagawin doon? Tatanggalin yung mga damo. So, you've got to be mindful about that. Now, meron sinasabi dyan, Sergio, about being mindful in the book of Proverbs. At yan ang tinatawag na prudent man. Alam nyo, young people, in order for you to have a proper cultivation about yourself, you've got to be a prudent young people. Bakit? Ano ang isang prudent young people? Ano ang pag sinabing prudent? What is the word prudent? The prudent man, it means you are marked by wisdom. Okay? Now, if you are a wise, ano nga yung sabi mo kanina, Sergio, about agriculturist, di ba? Hindi ka lang basta pupunta sa mga lugar na, lalo na ngayon, panahon niyo yun, sir, sobrang init. So, you've got to be mindful talaga sa pagtatanim. Kailangan, alam mo kung saan yung maayos na lupa, kasi, nakakatulong ang sinag ng araw sa halaman. Pero hindi naman yung ganito lagi. Di ba? So, dapat alam mo yan. Now, ilipat natin sa ating spiritual na kalagayan. Sa ating spiritual na kalagayan, dapat maging mindful ka kung saan mo ilalagay ang sarili mo. And in order for you to do that, you've got to be that young people that is marked by wisdom. And that is being prudent. Now, ang sabi dito in the book of Proverbs, chapter number 27, verse number 12, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself. It's all about cultivation, young people. Now, if you are a young people that is marked by wisdom, you've got to check your ground. Baka hindi mo nakikita yung evil things. That's right. Diba? Kasi sabi nga ni Sir Jao, it's supposed to be a good ground. Pero nakakalungkot, there is something in that ground that will choke you. Yeah. Na imbis na mag-bear ka na ng much fruit, okay? Mag-bear ka na ng much fruit at tumayog na yung puno sana. Maging matibay na sana yung mga stem, maging maganda na sana yung tubo ng mga dahon and everything, hanggang sa magkaroon ng bunga. Maging matibay na sana yan, pero hindi. Bakit? Anong nangyayari? There is something in that ground that is choking you. Now, lipat natin. That's Ikaw right. bilang isang young people, okay na sana, maayos ka na sana, malago ka na sana sa ministry. Yes, you are in the church, which is, as far as you can see, good ground. Pero ang nakakalungkot doon, hindi mo rin chine-check kung sino yung sinasamahan mo. Yeah. But, sir, alam nyo kasi kung bakit ko po ito nasabi. May kausap ako kahapon si Ma'am Rona. Ma'am Rona Romero. Kausap ko si Ma'am Rona. Meron kami pinag-uusapan and it's all about having a fellowship. Now, sabi ko, Ma'am, fellowship is not the big deal actually sa ating pinag-uusapan. The big deal is the person. Yeah. Kasi alam niyo kung bakit, young people, ganyan ang kalimitan nangyayari. Minsan, hanggang sa dumating kami sa isang point na yun nga, na-realize si Ma'am Rona na ganito pala ang kailangan. Alam niyo kasi, young people, pag nandito ka sa church, you've got to look for the best ground. Yeah. Kasi nasa great ground ka na eh. Yeah. So you've got to look for the best ground. Yeah. Now, para makita mo, in order for you to see that best ground in a great ground, okay, you've got to be a prudent young people. Bakit? Kasi,
ang Diablo, ang gagawin ng Diablo, okay, nasa great ground ka na eh. Wala nang magagawa ang Diablo eh. Kaya nga, tinitigilan niya na yung pag-atake sa mga nasa labas. Eh. Bakit? Tao niya na yun eh. Given na yun. Walang knowledge yun patungkol sa Diyos. Na ano ang gagawin niya? Tayong mga nasa great ground na. Okay? Young people, kayo na yun. Kayo na yung mga nasa great ground. Kayo na yung bibigyan ng isang pagkakataon ng Diablo. Okay, ang gagawin ko dahil nasa great ground ka na, maglalagay ako ng isang seed dyan para ma-choke ka din sa iyong paglago. Para hindi ka rin magkaroon ng fruit na maayos. Para hindi ka rin mag-bear ng much fruit. Kasi pag nag-bear ka ng much fruit, dadami ka eh. Okay? Dadami yung katulad mo. So para hindi na dumami yung katulad mo, lalaglagan ko yan, huhulugan ko yan ng isang seed. Na pag yun ang nakita mo, maaaring at mag-i-attraction sa yun, kuhanin mo, hindi mo ngayon. Now, kailangan mo i-cultivate ang sarili mo. Now, para ma-cultivate mo na maayos sa sarili mo, be a prudent man. Kasi a prudent man foreseeth the evil. Okay? Nakikita niya. Now, sa cultivation, di ba, Sir Jow? Sa cultivation, isa yan sa magandang part yung makita mo kung ano yung hindi maganda. Kaya nga inililipat minsan yan, di ba? Di ba, pag bumili ka ng halaman, nasa parang trash bag lang yan. Di ba? Pag bumili ka ng halaman, parang nasa trash bag lang yan. Pero, as the days go on, hindi mo yun papanatiliin doon. Bakit? Machuchoke na yun eh. Oh yeah, maganda yung lupa doon. Okay? Maganda yung lupa doon nung binili mo yun. Dahil hindi naman basta-basta ibibenta sa yan na hindi maayos yung lupa. Pero as days goes by, ililipat mo yun sa isang mas maayos na kalalagyan. Bakit? Kasi para mas lalo pang gumanda yung gusto mong mangyari at makuha mo yung gusto mong mangyari doon sa halaman na yun. It's all about That's cultivation. Right. Pero if you are not prudent enough para makita yun, hindi mo magiging ampaw yung yung tubo nun. Kita mo, may bubunga naman siya, okay naman. Pero hanggang doon na lang siya. Umbaga punggok. 'Di ba? Yung sabi ko nga yung mahogany, imbis na lumaki, hindi lumalaki. Pero makikita mo, brown na brown yung kahoy, maganda yung dahon, green. Yeah, makikita mo the beauty itself is there. Pero hindi nagiging matayog. Hindi siya nagbubunga. Bakit? There is something wrong in cultivation. Now, sa atin, kung ililipat nyo yan sa inyong Kristiyanong buhay bilang isang kabataan, gaya nung sinasabi ni Sir Joe, when it comes to team preparation, don't rush yourself too much. Di ba? Hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo at questionin ang Panginoon. Kasi I do believe wala sa Panginoon ang problema. Yeah. Di ba? It's all about cultivating yourself. Same thing applied when it comes to the team focus. Okay, team focus. Sa ating pinag-uusapan, there is something na bakit hindi mo mabitawan ang isang kasalanan. Why you are keep coming back from your folly. Diba? Yan ang ating pinag-uusapan sa staying alive. Bakit ganun? Bakit? There is something wrong in cultivation. Na para ma-cultivate mo ng maayos ang sarili mo, you've got to be a prudent man. Don't be a simple man na sinasabi dyan. Kasi, but the simple pass on, later on, ano sabi ng Bible? Yung mga pinapabayaan lang and are punished. So, hindi mo makikita ngayon yung paglagot, hindi mo ma-accomplish yung goal natin to motivate the family. Na kung bakit maraming kabataan ang nagtataka, bakit hindi nyo madala-dala ang pamilya nyo dito, ang inyong tatay, inyong nanay, there is something wrong. Balik ka lang ulit, cultivation. Na para makita mo yan, be a prudent young people. Kasi dapat yan yung pinakamagandang practice na makikita mo eh. Pag naging prudent ka, lagi mong i-check, okay, kamusta na kaya ako? Nagbunga na kaya ako? Ganto na ako katagal sa simbahan, nagbunga na kaya ako? Eto na ba, ano na ang priorities ko ngayon? Okay? Na pag nakita mo sa priorities mo that there is something wrong, balik ka lang ulit, there is something wrong sa pag-cultivate. Na bakit may mali sa pag-cultivate? Kasi may mali sa iyong personality. Yes. And that is not being a prudent. Sabi ko nga sa iyo, ang ganda ng salitang prudent man eh. Pag tinignan niyo yan, sabi ko nga, yan ang tawag dyan is, it is a person that is marked by wisdom. Now, a good, para makuha mo yung maayos na pag-cultivate, kailangan mo maging marked by wisdom. Yeah. At paano ka yan? Simulan mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ganoon yan, team focus. Kasi
etong topic natin, sabi ko nga napakaganda eh. This is self-examination lagi ito. It's all about by yourself. Hindi ka makakapag-point fingers dito eh. Bakit? Kasi kung meron bang unang-unang sisisihin, bakit hindi naging matayog ang puno at hindi naging mabunga ang iyong tinanim, there's something wrong sa pag-cultivate. Yeah. So kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, be a prudent man so that if you will see those ground na hindi maganda at maaaring nasa good ground ka pero makikita mo there's something that is choking you, you will hide yourself. You will put that away. Okay? You will put yourself out from it. Okay, lilipat ako. Bakit? Hindi na nakakatulong sa akin pag-cultivate sarili ko. Na pag yan na nangyari, team focus and team preparation, believe me, that will help you na kayo ay magkaroon ng maayos na cultivation sa sarili nyo. At kapag kayo nagkaroon ng maayos na cultivation sa sarili nyo, mas magiging mabunga pa kayo. Yeah. Sir Jow. Alam mo, sir, maganda to. Galatians chapter 6, verse number 8. Basahin natin to. Ito, maganda, sir, bakit sinasabi mo kanina. For he that soweth to his flesh shall also of the flesh reap corruption. Maganda to. You see? But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ito yung pinakamaganda dito, young people. Ilagay nyo sa isipan nyo, he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Ito na yun. Sinasabi ni Sir Maki kanina. Diretso, ang nagiging problema is that you focus on sowing for the flesh. Eksakto. Ang nangyayari, yung punto, 100% walang sablay. Diba? Ang kadalasan na pinagtutuunan nyo ng inyong pagsusow ay walang iba kundi sa flesh. Kaya up until this very time, nakikinig kayo, young people, you cannot deny the truth that you are experiencing reaping of fruits that are corrupted. Bakit? Bakit kaya nagre-reap ka ng corruption? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. It's because you sow it first to the flesh. Your priority is to sow for the flesh. Na kanino ang life everlasting? Sow it for the Spirit. Aliwanag na sinasabi ng Biblia, Sir Maki, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. You see? So, huwag kayong magtataka. Young people, itong problema kasi minsan Kaya sabi ko sa inyo, kahit nung nag-preach mo ako last Sunday, sabi ko, ang tao magtatanong lang pagka hindi niya pa alam ang pamamaraan ng Diyos. Ang Kristiyano naman nagtatanong is because of the reason na passive tayo sa pamamaraan ng Diyos. Iba yung kaso ng unbeliever sa kaso ng believer. In fact, mas malala ang kaso ng believer kaysa sa unbeliever. Because the unbeliever can still be counted on his innocence because wala pa siyang naririnig na ganito Pero kayo, young people, nakakarinig na tayo ng ganito. Nakakarinig na tayo ng mga mensahe na talagang makakatulong sa inyo to reap an incorruptible fruit. Pero ano nangyayari, young people? You're being passive sa mga bagay na ito. Kaya up until this very time, kahit anong ipundar mo sa sarili mo, napansin mo ba? It's easily corrupted. You see, ang daling makurap nung pinupundar team preparation. Sabi ko nga sa inyo, ito nakakalungkot lalo na lang pag mag-aasawa ka, abay, pambihira. Gagamitin mo ba yung magulang para takutin yung isang magulang para sabihin, pag hindi talaga mag-asawa tong asawa ko itong anak ko kayong masisisi ko. Ba't masisisi? Ano ba naman kaisipan yun? You see, kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason, kaya hindi kayo pinapatawid ng Panginoon into another stage or into another step of your life, of your maturity sana. It's because alam ng Diyos kung ano ang ipuproduce mong bunga. Ang mahirap nito kung may produce mong bunga ay kalaban ba ng Diyos at lalaban ba sa gawain at sa salita ng Diyos. You see, na kaya ko sinasabi yan, it's because maliwanag to, pagtuunan nyo ng pansin itong pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. For he that soweth to his flesh. Exactly the problem of so many young people today, Sir Maki, itong sinasabi ng book of Galatians. You focus on sowing for the flesh. Yeah, that's right. That's right. So anong kasagutan? Anong nagiging kasagutan natin? You are reaping corruption. Akalain mo, Sir Maki,
Nagtanim ka pa, mamamatay din naman pala yung tanim mo. Pero ano mo, Sir Maki, naalala ko yan eh. Para sa mga klase, di ba? Nagtatanim tayo, pag nagtatanim tayo sa klase natin, THE or TLE, lahat yan. Basta may mga subject na may kinalaman sa pagtatanim. Pag hindi mo sineryoso yan, magtatanim ka lang para masabi mo may grado ka. Ilagay natin sa spiritual. Upo ka lang sa simbahan, papasukin mo lang yung salita ng Diyos para masabing nagsimba ka. Pero ang tanong, after ka kaya, naupo ka kaya sa loob ng simbahan, na yung seed, yung incorruptible seed na pinapasok mo sa'yo, dinesire mo bang magbunga sa'yo? Napakagandang katanungan, di ba? Napakagandang katanungan. Dinesire mo ba na magkabunga sa'yo? Young people, team focus, team preparation, dinesire mo bang magkabunga sa'yo yung incorruptible seed na isinusow sa'yo ng sower natin? You see? Pero mga kapatid, tinan nyo, kung ano yung nagbubunga, yun yung hindi natin, yun yung pinagiging passive ka. Pero, anong nangyayari ngayon? Kung ano ang ginagawa niyong sowing ay for the flesh. Yung hindi magtatagal na bunga, yun yung dinidesire ninyo. Pero yung, sabi nga ng Biblia, yung life everlasting, yung bunga na tumatagal, yun ang ayaw nyo. You see, nakakalungkot, young people. Alam nyo, kailangan gisingin nyo yung sarili nyo sa mga pagkakataon na ito because this is exactly what is happening, young people. Team focus, team preparation. Again, inuulit ko sa bawat isa sa inyo, ito ang nagiging problema ninyo. You see, you have to focus on this verse. Galatians chapter 6, verse number 8. Ano mo yan? Guhitan mo. You see? Ano kaya nga tinan nyo? Angat tayo sa verse number 7. Ano sabi ng Bible? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. You see? Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So if you sow for the flesh, you will reap corruption. If you sow for the Spirit, you will reap life everlasting. Anong bunga ang gusto mo? What kind of fruit are you desiring? You see, na lumabas sa iyong buhay. You see, na mabutawi sa iyong buhay. Anong gusto mong bunga? You see, alam niyo, bagamat ito'y binibigyan ko ng focus sa inyo, young people, the same thing din sa adults. Pero again, sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamaganda. You see, ngayon yung ginagawa niyo team focus, anong klaseng sowing ginagawa niyo? For the flesh or for the spirit? You see, yung ginagawa nyo ngayon na team preparation, anong focus mo? Sabi ko nga sa inyo, baka nag-waste ka na ng time. You see, huwag kayong magmadali sa gusto nyong i-reap na moment in the life of marriage. Huwag nyong madaliin na mag-reap at huwag kayong magmakdol sa Diyos. Panginoon, kailan mo ba ako pag-aasawahin? Panginoon, sino ba talaga ibibigay mo sa akin? You see? Para kung gusto mo malaman yung kasagutan dyan, ito naman din sasabihin ko sa iyo, Team Prep. Yung cultivating time mo, wag mo ring sayangin. You see, yung cultivating time mo, wag mo ring sasayangin. Alam mo kung bakit? Because God knows na marami ka na nasayang na pagkakataon, kaya hindi pa binibigay sa iyo yung tamang panahon. Maganda ilagay yun sa tandaan yan. Kaya hindi pa sa iyo binibigay ng Diyos yung inaasam mong pagkakataon, it's because marami kang sinayang pa na panahon. You see, you have to make up for it because, sabi ko nga sa inyo, Team Prep, sabi ko, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yung buhay na yan. Akala nyo, nakikita nyo sa social media, marami na rin mga nagko-confess, Sir Maki, di ba? Sa social media, ano yung mga kino-confess nila sa social media? Sa social media lang sila maayos yung marriage nila. Pero after nilang mag-tape, para lang iba na sila. Hindi na talaga yun yung kung ano yung nakikita nyo. Kaya huwag kayong masyado nagpapapaniwala sa nakikita nyo mga pagsasama-sama sa social media. Ay, meron nga ako nadaanan one time, nag-confess sila eh. Sa social media, di ba? Sa social media, nandoon sila. Magkasama, masaya sila. Pero ang totoo nun, wala pala. Hiwalay na pala sila, matagal na. You see? Just for the content ng masayang pagsasama gagawin nila. Siyempre, nasaan yung meron doon? Kita. You see? Pero later on, wala rin.
nag-corrupt din. Bakit? They that sow in flesh shall reap, sabi ng Biblia, shall reap corruption. Shall of the flesh reap corruption. You see, kaya ito, sinasabi ko rin sa inyo ito, Team Focus, katulad sa inyo Team Focus, lalo na, again, sabi ko nga sa inyo, wala pa kayo sa lugar. Ito, nakakalungkot niya, Sir Maki, madalas natin nababanggit di ba? Minsan, kumbaga, kung kasalanan wise lang, Sir Maki, panis yung Team Prep Mas maaga pa nakakapag-asawa yung Team Focus kaysa sa Team Prep di ba? Pero, sabi ko nga, mali naman yung pamamaraan. You see, mali naman yung pamamaraan. Kaya ko sinasabi yan sa inyo, Team Focus, it's because mag-focus kayo on reaping for the Spirit. Yan yung tama na pagtuunan nyo so that you will reap life everlasting. You see, yan yung focus nyo ngayon. Sow in the Spirit. Sow in the Spirit. Maliwanag And sabi ng Biblia, pag sinunod mo yung sinasabi ko sa iyo, at sinasabi ng Biblia sa atin, young people, verse number 9. And let us not be weary in well-doing. What is well-doing? Ano yung well-doing na tinutukoy sa verse 9? Yung sowing in the Spirit. That's well-doing. You see? And let us not be weary. Huwag kang mapanghinaan, huwag kang tumigil, huwag kang mapanghinaan, at huwag kang mainip. Or the word weary there is talagang mawiri ka. Huwag kang mapagod sa paggawa ng tama. At ano ang paggawa ng tama? Yung pag-sow mo in the flesh. Bakit? Because in the sowing in the pag-sow mo in the Spirit, because sowing in the Spirit shall reap life everlasting. That's well-doing. So do not be weary on that. Bakit? For in due season, sabi ng Bible, sa tamang panahon, ito yung sinasabi ko, young people. Team preparation. Ito na yung sinasabi ko. For in due season, we shall what? Reap if we faint not. Ano yung i-reap mo dito? Hindi na yung corruption. Ano na yung i-reap mo dito? Yung life everlasting. You will reap that life everlasting if you faint not. Di ba, young people? Napakaganda ng talata na ito. Most of the time, sabi ko nga sa inyo, ang bilis nating mag-faint on sowing for the Spirit. Kaya nga ngayon, hindi natin nakakamit yung Spirit o yung life everlasting. You see, ang gusto nyo kagad yung makita kagad yung bunga, Sir Maki. Ganyan lagi. Asama tayo lagi sa bunga Ha? Gusto nyo lagi, tatanim ko to. Sana naman, Lord, mga 3 days lang may bunga to. Nakita na ba kayo? Alam nyo, may attitude akong ganyan minsan Yung kagustuhan ko na makita ka. Tulad may tinanong ako dati kay Sir Noel Sabi ko, Sir Noel, gaano ba katagal yung shoutout kay Sir Noel. Nag-comment siya kanina shoutout, Sir Noel Gumabay, watching from Hong Kong. Sabi niya kanina dito from Hong Kong. Pakikamusta na lang kay Jackie Chan. Okay? So, yun nga, sinasabi ko, di ba? Sabi ko sa kanya, ano mo pinakamabilis itanim na makikita mo yung bunga? Kasi nagtatanong ako, Sir Maki, ano pwede natin tanim ulit dun sa taas Yung gagawin kong project yun So, like for example, sili, yung mga ganyan ba? Kaso dahil yata sa sobrang init talagang pambihira. Yun talaga mabilis na bunga, Sir Maki. Pag nagtanim ka ng sili, pambihira, buto na lang talaga all throughout Luto na agad. Luto agad Pero kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, hindi kasi ganun ang pattern, Sir Maki. Yeah. Hindi mo pwede yung after mo magtanim, ang bira, isang tulugan lang, goods. Ang bira, paggising mo, ang bira. Parang nagtanim ka ng apple, gusto mo magtanim ng apple tree. Tapos gusto mo, after 1 week, makikita mo na kagad, nagbubunga na yung mga apple. Hindi pwede yun. You see, ginawa mong kalamansi. You see, kahit nga wala talagang ganun You see, now, kaya ko sinasabi yan, tingnan nyo, dito sa verses na binasa natin, kaya ngayon, anong dinidesire ninyo? Makapag-sow kayo ng mabilisan. Ang hindi nyo alam, hindi yun ang design. Kaya nga, kadalasan sa naririp ng maraming nagsusow ng mabilisan, saan sila nagsusow? Gusto makapag-rip ng mabilisan. Saan sila nagsusow? Sa flesh. In the flesh, makakaasa. If you sow something in the flesh, makakaasa ka na pwede bukas lang, may pera ka na di ba? Kaya nga ganun yan, Sir Maki, di ba? Yeah. Kaya yung pakay nga pagdating sa trabaho, di ba? Ang gusto ngayon ng mga tao sa trabaho, yung easy ka lang nagtatrabaho, pero kumikita ka. Di ba? Kaya nga mismo, maghahanap ka ng trabaho na work from home, wala ka ng biyahe-biyahe, sa bahay ka lang, may kita ka, may sweldo ka. Di ba? So, ano ibig ko sa point? Yun ang mentality ng tao. You see? Pero that's not the plan ng Diyos. You see? Because as you cultivate yourself,
you have to develop a character. Eksaktong-eksakto yan. Kaya nga cultivation, in cultivation, there's a sowing and there's a reaping. You see? Kaya nga pagdating sa cultivation, may sowing na pinag-uusapan. Hindi malalayo ang sowing sa usapang cultivation. You see? Kaya nga tingnan nyo, binigay ko sa inyo itong verse na ito, young people, team focus, team preparation. And even to all our viewers na nakakapanood, damay na rin po kayo. Mga kapatid, tingnan nyo nangyayari ngayon. You see? Nagsusow tayo na gusto natin mag-desire tayo na may reap agad. Kaya hindi natin namamalayan, we are already sowing in the flesh. Nasabi ng Biblia, he that soweth to his flesh shall of the flesh reap what? Corruption. Sabi ng Biblia, but he that soweth to the Spirit, capital S po yan, it's the Holy Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. You see? Kaya nga ang encouragement sa verse 9, na encouragement po namin sa inyo ngayon. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. And let us not be weary in well-doing. You see? And what is that well-doing na tinutukoy dito na hindi mo dapat pagwirihan? Walang iba, kundi yung pag-reap, pag-sow in the Spirit. You see? That's why sabi ng Biblia, for in due season, sa tamang panahon, you shall reap if you faint not. For illustration, kayong mga team prep, be not weary on sowing for your spiritual life. So that in due season, sabi ko nga sa inyo, sa tamang panahon, you will reap if you faint not. Sa tamang panahon, pupunta ka rin sa life of marriage kung hindi ka mag-faint. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, sabi ko nga, balik ko lang sa inyo, huwag kayong mainip. No? Shoutout din sa mga lalaki na mga nasa team preparation na kukunti lang. No? Kasi takot na takot. Ano nga, ito talaga, lalaki tayo, masakit man tanggapin, pero hindi mo talaga maiwasang hindi makantsawan. Ang lalaki takot sa tamang proseso ng Biblia. Whether, kahit sino pang makaharap ko dyan, kaya kong sabihin yan. You see, maraming kalalakihan ngayon ang hindi kayang panindigan ang prinsipyo ng marriage na tinuturo ng Biblia. Bagamat may ganyan din naman sa babae, pero lalaki kayo, kaya kayo binibigyan ko na din ngayon. You see? Kaya sa mga babae naman, alam nyo may lalapit na ganyan lalaki sa inyo, never. You see? Faint not and be not weary in well-doing. Continue on sowing for the Spirit because if you, in due season, you will reap if you faint not. A much better fruit ang maririp mo kesa magmadali ka. Tandaan mo, may mga pinalipas kang panahon ng cultivation na nasayang. Kaya nga hindi pa ka ba dinadala ng Panginoon sa inaasam mong pagkakataon. You see that? And for you, team focus, again, sinasabi ko sa inyo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Don't waste the time, the chance na meron ka to cultivate yourself properly by sowing spiritually. So that hindi makukurap yung bunga mo. Sabi ko nga, ito yung binanggit ko doon nung wala kayo nito, Sir Maki, binanggit ko doon sa New Testament couples last time. Kailangan, tinuturo ko yung team preparation, kailangan ma-encourage nating mga to na pumasok sa kalagayan natin sa tamang proseso. You see, medyo may mga umaray-aray kasi. Sabi ko nga doon, may mga, kasi kadalasan na marating sa kalagayan natin, hindi na ayon sa pamaraan ng Biblia. Medyo may napalunok ng kinakain namin ng mga. Pero ganun pa man, kaya nga sinasabi yan. Because, alam nyo, God has better plans and choose God's better plans. You see, choose God's plan. In fact, di ko kailangan lagyan ng better eh. As long as God is in the plan, it's already much better. You see? Kaya again, team focus, team preparation, again, inuulit ko, do not waste your time and your chance to cultivate yourself properly by sowing in the Spirit. Don't desire to reap corruptible fruit. Rather, design to reap life everlasting. Tandaan niyo sinabi ng Biblia, in due season. Pag due date mo na, lalabas din ang maayos na bunga. Bunga na walang halong corruption. Bagkus, bunga ng punong-puno. Bunga na pwedeng maging motivation. Yes? Cultivate so that you can motivate. Don't waste your cultivation so that you will have a good motivation.
Yan, sinasabi ko sa inyo. Napakaganda ng tinuturo sa atin ng Biblia. Napakaganda ng plano sa atin ng Biblia. Tandaan yan, never cultivate in corruption. Never cultivate in corruption. Alright? So again, dyan muna tayo magtatapos, mga kapatid. And I believe that this has been a big Amen. blessing for all of you. Sir Manny, baka may gusto ang final encouragement to them. Alright, just be mindful, team focused, and team preparation every time you cultivate yourself. At pagdating sa cultivation, huwag mong dadayain ang pag-cultivate. Okay? Yeah. Masama ang sobrang tubig. Hindi basa lang ng basa lagi sa halaman, ha? At kaya kailangan talaga gamitan ng isip. When you cultivate something, always use your mind. Alright? That's right. Kaya tatandaan nyo, young people. Okay. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa ngayong puntang hali po na ito. North, South, East, and West Corners. Thank you very much, Team Focus and Team Prep. God bless you all, and we will see you next week. Alright, muli maraming salamat sa inyo pong magsubaybay sa ating programang The Baptist Lunch. And I believe that this will be a great blessing. Mamaya, kita-kita tayo, Team Focus, sa Staying Alive. Ayun, dahil may naniniwala na patuloy kayong pagpapalain. Maganda ang ating pag-uusapan mamaya. I'm telling you, young people, last Thursday na to, ako'y sinasabi ko sa inyo, seryosohin nyo ang pinag-uusapan natin. Huwag mong paintulutan na matatapos ang buwan ng Abril na bangbang ka pa rin. Kaya, see you later, fools. Ay, sorry. See you later, brethren. See you later, brethren. Alright? Muli, maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng maayos sa programa. Matatapos tayo na may maayos sa internet connection at maayos tayong sound system. Muli, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Ito all the CSI family. Thank you for being with us. Nakita ko si Pastor Ril kanina. Maraming salamat din po sa inyong pong pagsubaybay. Kasi si Pastor Ril bumiyahe uli para patuloy, mga kapatid, no? Patuloy na maasikaso yung ating investment sa gawain ng Panginoon para sa buhay ng mga susunod na henerasyon. Sir Lamsel, happy birthday again! Binati ka namin. Happy birthday, Sir Lamsel! Nag-celebrate tayo ng kagabi. Binati ka namin ng alas 12. Binati ka namin ngayon. Alam mo na ang kasunod. Yan! Alright. Maraming salamat. Happy birthday sa lahat. Mga hindi namin nabati na may birthday. Pag may mga alam kayong kapatiran na may birthday, batiin nyo lang sa comment section. Itag nyo lang para mabati rin namin sila. Alright? And muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. See you sa mga susunod na programa pa ng ating pong programang The Baptist Lunch Program. Alright? And on top of all this, lagi namin sinasabing, To God be the glory. Have a blessed Thursday. Goodbye. I want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me,